Ay, magandang hapon mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa dumadagdag na subscriber. Maski pa konti-konti, okay na yan. Ha? Magbigay lang po tayo ng reaksyon dito. Kay Sara Duterte na naman, no? Namin sumakit ang ulo ko dito eh. Ano ito eh? Co-chair yata ho ito ng NTF-ELCAC eh. Itong press conference niya na to, matagal ho ito eh. 31 minutes, 28 seconds ito eh. Kaya hindi na ho natin ano ito. Yung mga iba, puro mga kung ano-ano lang din na, mga yun ang magiging palusot niya. Kung paano na ubos yung confidential fund, kung paano, ganito, masakit lang ho sa ulo. No, anyway, hinimay na ho ito ni Atty. Claire Castro kahapon. No, wag na ho tayong ano dito. Maganda ho yung pagkakahimay ni Atty. Claire. Dito lang ako nagtaka, no? Ito sa portion na to ng kanyang press conference, mga boss. Ha? Pakinggan natin, ha? Couldn't have your offices work with the NTF-ELCAC as well as other government agencies that actually have that. Tinatanong ko dito, bakit kasi napakailangan niya yung confidential fund? Oo, kung bakit kailangan ng DepEd ng confidential fund, meron namang NTF-ELCAC na siya ang co-chair, no? Kung mga insurgency, mga kung ano-anong tungkol sa natawag natin peace and order, meron na nga yung NTF-ELCAC eh, bakit kailangan pang, di ba? Yun ang tanong ho dito eh. Eto ho ang kanyang sagot. Co-chair po ito ng NTF-ELCAC, ha? National security mandates. In the NTF-ELCAC, they are only about ano yung ng ELCAC? And local armed conflict. And local community armed conflict. And local, there, ELCAC. So that is very specific to that. Co-chair siya ng NTF-ELCAC, hindi niya alam kung ano yung meaning ng NTF-ELCAC. O, di ba? O. Ano, ELCAC, ano nga ba ibig sabihin ng ELCAC? Yeah. Ay, nako, patay tayo. Po-forward ko na ho doon sa isa pa ka. O, ulitin natin ha. Baka sabihin nyo. Couldn't have your offices work with the NTF-ELCAC as well as other government agencies that actually have national security mandates. In the NTF-ELCAC, they are only about ano yung ng ELCAC? And local armed conflict. And local community armed conflict. And local, there, ELCAC. So that is very specific. Co-chair ho yun ng NTF-ELCAC. Hindi niya alam, ano meaning ng ELCAC? Dinikta ba ng mga tao? There. Forward na ho tayo dito sa ano. Alam niyo si Sara, no? Wala ho siyang tiwala na sa Armed Forces of the Philippines. Oo. Ito. Dito na ho tayo sa bandang pahuli na ito eh. Affecting poverty. And there are so many threats to education, not just insurgency. But there are also other government agencies with national security mandates that you can work with. Your offices can work with. Yes, that is true. But we work far faster if we are allowed to purchase information and target our projects immediately on the certain school or certain... Ano ka nalulura eh? Yung nagpa-purchase sila ng information. Yung purchase, bumibili sila ng informasyon, no? Doon ho nalalagay yung pera eh, pambili ng informasyon. Ano kayang klase informasyon binibili, no? Tuloy. Then barangay or certain municipality. We move faster if we can target our projects. Okay. Going back to the confidential funds, that was also about confidential funds, but the names that are being verified by the Philippine Statistics Authority, I know you said that you can't explain because they're confidential in nature, but maybe just a yes or no, because other names have cropped up. Totoo, mga boss, ngayon lang ho yata nagkaroon ng DepEd
na merong confidential fund na pambili ng mga impormasyon, no? Tungkol sa mga, sabing mga mga insurgency, mga kung ano-anong mga threat daw sa mga estudyante o whatsoever, no? Elementary high school lang ang hawak nito eh. Ewan ko, nag-aral naman din ho kayo mga friend, di ba? Oh. At saka yun nga, matagal naman tayo sa mundo. Ngayon lang ho nagkaroon ng confidential fund ang Department of Education. Di ba? Maski yung OBP, ganun din. Tuloy. Aside from Mary Grace Diablos, we have Shippy McDonald, Fernando Tempora, Carlos Oishi. May Carlos Uwishi pa, ito yung sagot niya, ha? Raymunda Nova. May Nova pa. These were mentioned in a column at the Philippine Star, and Joel Chua, Congressman Joel Chua was quoted. Are yes or no, are these code names? Nakalimutan ko yung sagot ko. Sandali. Nakalimutan daw niya yung sagot niya. O, tuloy mo. I cannot explain confidential funds because it will entail explaining intelligence operations. And there is a law that prohibits officials who gathered information because of their office to divulge it in public. So it's the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. There is a specific provision of law. You cannot divulge confidential information that you Napuyat ako dito kay Atty. Claire kagabi, o. Inan niya to eh. Hinimay niya to eh. O, ang galing ni Atty. Claire, ha. Tuloy. that you received while in office. So you won't even say these are No, that's because code names. that will add to cases that may be filed against me. Experience. One last, sorry. Yes. Why the choice of a letter submitted to the NBI instead of an affidavit? Wait, hold on. I can answer. I can give you a very short answer with regard to ARs. I had nothing to do with the preparation of ARs. It went down to Ito, yung acknowledgement receipt na sinasabi. Wala raw siyang alam dyan. I have nothing to do with ARs, ha? Oh. the grassroots level. So I had nothing to do with preparations of ARs. I was up here in the structure and money went down for information. So you have no knowledge why Oh, I'm up here in the structure and money get down into the information. Grassroots, sabi niya, yung mga nagagather na information. Oh, kaya wala siyang alam dyan sa sinasabing acknowledgement receipt na yan. Kila Mary Grace Piatos na yan, wala siyang alam dyan. Wala siyang alam dyan. Oo, tuloy. all these things were used in the acknowledgement receipts. In the first place, we do not even know if these are ARs which came from DepEd or OVP to COA because there's a chain of evidence supposedly. In law, there's a chain of evidence, handling of evidence. So right now, nobody can really answer that because nobody knows if these ARs are true. Because we don't know. Nobody knows if this AR are true. Is true, sabi niya, ganyan. Marami hong acknowledgement receipt ng mga pangalan, mga Piatos, mga Nova, mga kung ano-ano. Mga Uishi. Hindi raw niya alam kung totoo yan. Teka. Nak ng pating. COA. Baka kayo makakasuhan dito, baka nag-imbento kayo ng acknowledgement receipt nito. Galing sa inyo yung mga acknowledgement receipt na yan na pineresenta na COA sa Quadcom Kaya nga nakakatawa Pati mga pirma, pati mga sign pen, tapos sasabihin niya, wala akong alam dyan. Hindi nga namin alam kung totoo yan Kasi may iba, baka, ewan ko kung lulusot ito, no, mga friend, sa kaso ng pandarambong, no. Mukhang
plano nga ho yata, hindi na yata, kung impeachment matagal eh. Kasuhan na lang, di ba mga boss? Kasuhan na lang ng plunder. Mukhang sufficient naman yung sa ebidensya ng plunder, di ba? Di maski pa di hayaan mo siyang parang magiging parang Laila de Lima na hindi yata siya na-impeach sa pagiging senador, pero nakakulong siya. Parang gano'n na mangyayari, di ba mga boss? Parang si si Tebes. Matagal siya bago siya na-impeach sa Kongreso dahil ayaw niyang umuwi rito eh. Di ba? Ayaw niyang harapin yung kaso niya. Pero, yun nga, parang na siya, akusado na nga siya eh. Ewan ko, kung nasintensyahan na, di ba mga boss? Ganun. Parang si Romeo Sos. Nakatakbo siya, nanalo siya, nakakulong siya. Bandang huli, natanggal din yata siya sa pagiging kongresista. Dahil yun nga, ang tagal na siya sa loob eh. Hindi ko alam kung natanggal kung natanggal siya, matagal binuno ni Romeo Sos sa loob eh. Di ba? Reclusion perpetua nga yung naging kaso niya eh. Di ba? Tuloy natin. No, it came from us. That's what they're saying. That's what they're alleging. Yes, that's what they're saying. The OVP submitted to COA. Yes, but there is a legal process in the custody of evidence. So right now, we really cannot say if the ARs came from us because the ARs that are with us has not been checked with the ARs that are with them. You're denying that the ARs came No, I'm just saying that we do not even know if the ARs with us are the ARs that are with them because the ARs from the field, going to the office, going to COA, that's not how you do legal work. It's not how you do legal work. There's a very stringent process in every... Saan ang galing yung acknowledgement receipts na mahigit 405 na mga nilalang doon na wala akong birth certificate sa PSA? Sinasabi niya, di ko alam niya, wala ako alam dyan. Atay tayo rito. Tuloy. Evidence. That is why, even if there is no law prohibiting a person from divulging confidential information, person cannot answer that because we do not know if that paper that they're holding was a paper that came from the OVP and the Fed. Because there was no marking of exhibits. That was what I was telling Congressman Chua. You cannot ask the OVP personnel to say yes or no to an exhibit that was not marked as real and true, as correct, and as a faithful reproduction of the evidence of the office. So would your offices then be willing to certify? No, because there is no question about that. From the Commission on Audit, it's only a congressman saying that this paper and asking what is this paper about. There is no case. And that is to ask that about the paper is the sole Hindi sumasakit yung ulo ng mga nag-i-interview rito, media. jurisdiction of the Commission on Audit. So then if the Commission on Audit asks, That is what I was saying. We have been fully cooperative with the Commission on Audit. Everything that they asked for, we submitted. That is why there was a partial disallowance only. And even then, we are not yet finished with the process because we can still submit documents that are required by the Commission on Audit. That is the problem right now. As I said, they are doing work that they are not that is not under the mandate of the House of Representatives. They cannot audit. They cannot question at all. Kayo mga House of Representatives, hindi kayo pwedeng mag-audit. COA lang daw siya sasagot. Dahil yun daw ang taga-audit. Audit kayo ng audit niya sa Quadcom eh. Kaya hindi siya sasagot.
Sa COA lang siya sasagot. Kasi yun nga ang auditor, di ba? They cannot make me answer Oo. and say that we represent the taxpayers and you have to answer. No, I will only answer to the Commission on Audit because that is the body who can ask us questions about the fund. Narinig niyo yan, Quadcom. Commission on Audit lang ang pwede magtanong sa kanya. Kaya huwag niyo na siyang ginugulo, tineterrorize niyo siya. Use. Next question, back to me to Amy Rivera. Good afternoon, ma'am. On the issue of your budget not being reinstated or restored, you're an action person with the decision of the bicameral conference committee. Well, we do not expect anything about the budget of the Office of the Vice President anymore. As I said, before I was saying that I am not the problem. I've been saying that I am not the problem. The problem of the Philippines is kahirapan, kagutuman, corruption, and all the other peace and order. Hindi siya ang problema, Quadcom. Ang problema raw ng Pilipinas kagutuman, korupsyon. Kaya nga tinatanong ng Quadcom kasi 612.5 million ang hinahanap. Maraming pakakainin yun. Maraming mabubusog. Sara, doon sa hinahanap sa'yo na 612.5 million pesos na ba't hindi mo kasi harapin? Hindi ka paliwanag ka. Tuloy mo nga, sakit sa ulo to si Sara. Ano? Order issues, but it is clear right now that they consider me as the problem already. So I will not help them solve the problem. Consider niyo siyang problem hindi kayo tutulungan na masolve ang problem. Hindi siya ang problema. Ang problema ay kagutuman, korupsyon. Kaya nga, paliwanag mo ko sa napunta ay 612.5 million dahil maraming pagkain yun. Tsaka paliwanag mo yung mga acknowledgement receipt na walang record ni birth certificate. Ay nako, Sara, tuloy mo. Problem. Follow-up question. It's nearly January already. Your office will be filing a new budget request for 2026. How much do you intend to ask from Congress for 2026? We've not discussed that. We need to wait for the budget call because the budget call outlines the rules of your proposal for budget for your office. So we need to read the budget call before we can sit down and discuss a budget proposal for the Office of the Vice President. Ma'am, at top of mind, are you still considering to hike the 733 billion or will you be happy operating at the same expenses in 2026? I cannot answer that because there are rules. They usually put conditions in the budget call and we really need to read the budget call to draft a proposed budget. Ask the question. Just to follow up on the budget, in the previous interviews, you said that you cannot give a definite answer on what will happen with regards to your satellite offices, given that the budget was not final at that time. But given that the BICAM already decided not to reinstate your original proposal of 2 billion, what will happen to your satellite offices? There are around 10 satellite offices across the country. Yes. We have to see if we can continue with the projects that they are implementing. We need to see if the projects are still there, and then if they can still implement the projects. So that is something that we have to discuss with the EXECOM of the Office of the Vice President. Nandun po ba yung possibility of shutdown? And then ano po yung nasabi
sinasabihan na po ba yung mga affected personnel just in case na mag-shutdown nga itong mga satellite offices? Galing sa central office ng Office of the Vice President, wala kaming sinabi sa kanila. Pero since nababasa naman nila sa media yung nangyayari sa budget, I am sure that they are preparing themselves as well. Good afternoon, Christian. Gustavo. Ma'am, it was mentioned before na po-put out yung security nyo at papalitan. Meron na po bang update dito? Tsaka sumunod po ba? Ito ang isang magandang sagot ni Sara Duterte. Pupull out na raw yung ibang security niya at papalitan. Ito ang sagot niya, mga friend. Dito ako nabindang. Wala na siyang tiwala talaga, maski na sino dito sa gobyernong ito. Tuloy mo. Po ba kayo say your Yes, wala pang update doon sa pull-out and replacement. Nag-aantay kami sa Armed Forces of the Philippines kung kailan nila gagawin yon. Yes, nagpadala ako ng letter sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Meron lang ako mga nilatag doon na mga requests. Pinakauna doon is hindi na kami tatanggap, hindi na ako tatanggap ng replacements. So kung magtanggal sila, hindi na nila i-replace. Iwan na lang nila kung ano yung maiwan. And kung wala mang maiwan dahil tatanggalin nila lahat, I already said that I will seek security arrangements outside of the Armed Forces of the Philippines already. Basta hindi na siya tatanggap ng bago na replacement ng kanyang security. Kung tatanggalin ninyo, wala na akong tatanggapin kapalit. Kung tatanggalin nyo lahat, walang problema. Mag-sisik na lang ako sa ibang security na magbabantay sa akin. Pagkakituloy natin. First kayo, kasi normally naman di ba pang Vice President, may naka-designate dyan from the AFP, from the PFP. So, dahil nga, yun nga, may pull out, and so ang plano naman para mag-outsource pa ng kayo from... Yes, we are exploring private security services. Yes. So, my husband, ma'am. Would that be construed as a private? Yeah, because there are professional security services. So that's not considered as a private army. And I do not know if these individuals are allowed to bring guns. So that makes them less of an army mob kung wala silang. But hindi ko alam yung sa professional. Yan mo na yan, mahaba pa yan eh. Yun nga, friend. Co-chair siya ng NTF-ELCAC. Hindi niya alam kung anong meaning ng NTF-ELCAC. Ngayon, yung pull out na yung mga merong babawasan yata siya sa security o pull out yung mga ibang security niya. Kasi nga, siyempre, loyal sa kanya, baka nga maging army niya yun. Kaya pull out, papalitan ng iba. Ayaw niya na ng kapalit. Tuso si Sara, di ba? Ibig niya sabihin, mga friend, lahat yung 400 na mahigit na yun, handpick niya lahat yun. Karamihan ho doon, taga Davao eh. Kaya nga sinasabi ni Bato kailangan puro taga Davao. Kung papalitan nyo ng taga ibang lugar, ayaw tanggapin ni Sara. At kailangan talagang salang-sala. O, kita mo, sabi niya, yung ipapalit daw niya sa, kukuha na siya ng mga bantay niya sa labas, talagang mga well-trained daw yun. Well-trained, mga friend. Wait sa ulo, no? Wala na siyang tiwala talaga, Tsaka yung mga gwardiya niya talaga, trusted talaga yan. Sabi nga ni Bato, hindi tatakbo yung mga yan. Kaya hindi siya pwedeng kukuha ng ibang, pag nagkaroon ng, tatakbo. Yun ang sabi ni Bato, di ba? Ay, nako mga boss. Ewan, kung saan pupulutin tong teleserye na to, no, mga friend? Oo. Anyway. Pag nakalusot si Sara dyan, dami raw siyang abogado. Marami, dahil sa daming kaso, no? Yan tanong, paano siya lulusot dito sa plunder na to? Paano niya paliliwanag yung mga nawawalang pera, yung mga sabi nga niya,
yung mga acknowledgement receipt na yan, hindi naman, alam ba namin kung ano yan, kung saan galing, gano'n lang ang sagot niya di ba? Baka iba yung mga gano'n, no? May kasalanan pa rito, COA Ayaw niya sumagot tungkol dyan sa mga niyan, dahil wala siya alam, nandun ako siya sa taas Ang nagano dyan, yung nasa grassroots, yun. Kasi pag sa taas, maraming pondo, tapos, doon niya binibigay sa mga tawag ito, intelligence gathering, mga kung ano ng reward. Yun, ganun ang inspirasyon ni Sara Duterte. Mag-collab na tayo, sakit ulo ko. Mag-comment ho kayo dito. Co-chair siya ng NTF-ELCAC, hindi niya alam kung anong meaning ng NTF-ELCAC. Shout out, Ramon Helboria. Welcome to the club. Matapos ang issue na ito, dapat sabihin ang totoo at tignan ang susunod na kabanata. Ito susunod na kabanata. Makise, shout out. Good afternoon po, Sir Roque. Pwede ba yun, Xerox? Na siya lang ang kakasuhan gaya ng sabi mo? Paano yung dalawang Kellner na pinag-abutan ng withdrawal na pera na di natin nalaman kung saan dinala? God bless the Philippines. And God bless you, Xerox. God bless Makise. Yun nga Ang gusto ni Sara, ako na lang ang harapin ninyo. Yung mga kasabwat ko, iligtas yan, ha? Dahil sila mga, inutusan ko lang yan. Ako na lang. Ano? Parang tatay niya rin, di ba? Ako na lahat may kasabwat. Ako na lahat ang harapin ninyo sa korte. Huwag niyo idama yung mga napag-utusan ko sa aking war on drugs. Lalo-lalo na si Bato. Huwag niyo sama si Bato. Platul Essence, shout out. No worries. Kayang-kaya ni Sara. Bastos Duterte yan. Terorista daw ang mga nanggigipit sa kanya. Tawa ng tawa si Platulo. Kayang-kaya ni Sara na umalpas sa mga alleged sa kanya. The devil is on her side. Yan ang alas niya, si Satanas. Patay tayo dyan, Platulo. Ganun ba yun? Pwede. Librado Ludovico, shout out. Blessed madaling araw. Alauna 16 Carox. And to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Ang kapal mukha mo, sarang walang silbi. Kundi magnakaw sa kaban ng bayan, tigas mo. Nakakatulog ka pa ba niyan? Mukhang hindi na. Pumapayat yata si darling ni Kalatni. Kalatni! Lisa Cruz, welcome to the club. Ang babaw mo, tambalostay. Hindi ka kilabutan, barya lang, samantalang kuba na ang mamamayan sa kahirapan. Kaya dapat patalsikin ka na. Kalat ni Baya, shout out. Anong talsik? Dami raw siya bugado Ang liwanag nung plunder. Pakaliwanag nung plunder, no? Pero wala raw siyang alam dyan sa mga Mary Grace Piatos na yan. Malay daw nila kung saan galing yan. Ang kabayo lang ang hindi pwedeng i-contempt. Patay tayo dyan, sabi ni Kalatni. Good afternoon, Kasani. Bakbakan mo ng bakbakan, Kasani. Nasa likod mo lang kami. God bless your family. God bless, Kalatni. Mabuti pa sila may confidential fund. Kami wala. Sana all. Tayo. Magsenador ka muna. Chris Jack Nino Bakay. Welcome to the club. Bakit diyan ka nagpapaliwanag? Pag pinatatawag ka, hindi ka naman sumisipot. Magaling kang magpaliwanag sa labas. Okay, kayang-kaya niya sigurong lukuhin yung mga Wizkid, shout out. BP Sayad, patay tayo dyan. Ano to? I wanna be free. Welcome to the club. Paano hindi ka habulin, Inday? Itinakbo mo yun. Kaya ako minsan, hindi ko talaga sarap magbasa ng comment nyo, totoo. Maski na inaabot ako na isang oras, Pero, paano hindi ka habulin, Inday? Itinakbo mo yung pera ng bayan. Puta ka, kuba na ako sa kababayad ng tax. Yung pala, idinedequit mo lang. Mandarambong. Okay, welcome to the club. I wanna be free, Tayo. Teresita Guzman, shout out. Good evening po, Sir Roque.
Good evening din sa'yo. You are awesome, sabi ni Kalat niya. Whiskey ulit, oh. Dapat dyan, kulong. For dambong. Ah. Mary Ruiz, shout out. Sara Engot. Sara Engot talaga, sabi niya. Puche, paliwanag. Alam nyo, kung binuo ko yung... Si Atty. Claire, hinimay ni Atty. Claire yung paliwanag na yan. Haba nun eh. Ako yun lang kinuha ko, yung mga nakakatuwa talaga. Sakin mo, co-chair ka ng NTF-LCAC, di mo alam kung ano ibig sabihin ng NTF-LCAC. Ay ko, inom muna ako tubig. To. Ganyan. Ganyan ang nangyayari pag nanonood at na-addict ka sa isang politiko, sa pera at kapangyarihan. Sayang ka, Pilipinas. Wala kang kapag-asa. Ay, nako Kalat ni. Pag hindi napunta sa hindi dumating ICC rito, eh, wala talagang pag-asa itong Pilipinas na to. Ed Torres, shout out. Kahit mga bilyonaryo yung mga yan, darating din sa kanila ang tamang oras, Karok. Sinabi mo pa. Kaya lang medyo matagal. Dolores Rombines, welcome to the club. Baliw na BP sa buong mundo. Ay, sa buong mundo palagi ko walang katapat to. Spare tire lang yan, ha? Spare tire lang yan. Nakita nyo naman si BP Lenny, napakalayo ni BP Lenny dito sa Vice President na to. May mga satellite office, may mga anong tawag dito? Yung safe house. Houses, 34 yata safe houses. Ang upa, 250,000 a day. 16 million yung inuubos sa safe houses pang upa. Sa nakalokasyon yun, mga safe houses na yun? At anong para saan yun? Ang daming dapat ipaliwanag nito, Diyos ko. Kaya nga pag ito lumusot, ewan ko na lang. Sila pa rin. Parang si lalabas. Pag nakalusot ito magkaman to sa mga mga lumalabas na kabulustugan ng nung nakaraang administrasyon at saka na itong BP Sara na to, nako, Diyos ko. Ang tinuturo ni Sara Duterte, ba't ako inaano nyo? Samantalang si Bongbong, bilyon-bilyon ng confidential pa niyan, ba't di nyo imbestigahan? Ako, wala pa 1 bilyon, iimbestigahan nyo ako. Ano kayo? Kilo? Boyet Piña, Florida. Welcome to the club. Ang 150 million kapag naipon sa paulit-ulit na pagnanakaw ay nagiging bilyones na rin. Tama ba ako, Sara? Tama ka. Ako na sasagot. Consuelo Barredo. Welcome to the club. In history ngayon lang nagkaroon ng Pilipinas ng BP na napakasinungaling, napakasiba sa pera. Bakit? Napakabagal ng justice sa atin. Bakit di pa ito arestuhin sa dami ng kasalanan? Tawag dun? Respeto. Respeto ang sagot doon, Consuelo. Chupista Bunaaw, maski na ginawa lang yan na sila, respeto pa rin. NBI, Chupista Bunaaw, shout out. Gandang gabi po, kuya, at sa mahal mo po sa buhay at sa mga ka-warriors. Ano ba yan? Nakakawalang gana namang manirahan dito sa Pinas. Kung may pera lang, ako lalayas na ako dito, tagal na. Napakahirap mahalin ng Pilipinas. Pag nakahukay ka ng ginto, sama mo na ako, Chupista. Chupista ulit to. Naku, kung si Sicha Villar ang magiging SP, patay kang bata ka. Ayoko nang umasa pa sa impeachment na yan. Kung ang Kongreso sumuko, Senado pa. Kaya Lord Jesus, ano po ang kaya ang plano mo po sa bansa namin? Maawa na po kayo sa amin. Nagdasal na si Chupista. Uy, wag kang At least hindi tayo parang North Korea, ha. Yun lang iniisip natin doon, Chupista. Oo. Chupista ulit, Kuya, napanood ko po si Epipanyo Labrador.
na ipinakikita na raw niya ang mukha niya sa mga Duterte. Bigyan lang daw siya ng pangpagamot ng mga Duterte. Bigyan lang daw siya ng pangpagamot ng mga Duterte. Nagpapakamatay na po si KEP kasi nanghihingi siya ng tulong sa mga maka-BBM. Ni isa daw wala, madlang daw ni isang tumulong, kaya po naman ibibigay na daw ang ulo niya, gumaling lang daw ang anak niya, kung labis-labis lang din ang pera ko kuya, kaso isa rin akong tinutulungan, dasal ko na lang na may tumulong po sa kanya. Ganun lang yon. Milagros Laksamana, shout out. Welcome to the club, Milagros ha. Para sa iyo lang. Sa aming poor, inagaw pa yan para sa bibig ng pamilya namin. Oh. Maliit na halaga lang kay Sara yun. 150 million? Sabihin nyo, nanakawin. Ano palagi nyo kay Sara? Small time? Hindi magnanakaw ng milyon yan. Bilyunan nga nakawan sa gobyerno, sabi na niya, di ba? Kaya yung 612.5, hindi nakaw yan. Tanong kayo ng tanong. Ramon Valencia, shout out. Good morning night, bossing. Saan ka kaya kumuha ng kapal ng balat ng muka? At parang hindi na marunong mahiya. Nakakataas talaga ng BP kung ordinaryong tao, putik yan. Matagal na yung nakakulong. Binitay na yan. Miguel Edwin, shout out my friend. Jane Labayna, shout out. Enjoy your vacation here in the Philippines. Friend Shervin Sapeda, Tia Deli, shout out ha. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Sabi ni Ramon Valencia. Bossing, sang-ayon ako kay Franz Castro na ituloy ang investigasyon na sangkot ang mga nangulimbat sa kaban ng bayan. Dapat lahat sila mula sa ibaba hanggang sa itaas. Preno nga eh. Yan ang mga ano ngayon ha. Maraming nagtatanong kay Chua kung bakit biglang naipreno yan. At dapat nga naimbestigahan itong si Nolasco at itong si La Chica. Okay lang nga sana mga boss kung ang investigasyon kay La Chica sa kay Nolasco televised din. Di ba? Mukhang call up rin eh. Ano kay Who Wants to be a Millionaire? Ramon Valencia ulit to. Bossing, sang-ayon ako kung... Ayan, nabasa ko na to. Ramon Valencia ulit to. Bossing, kumusta na lang sa lahat ng Karaoke Warriors at sa pamilya mo? Patnubayan nawa tayo ng puong may kapal. Salamat Ramon. Ikaw rin. Celia Messina, welcome to the club. Magaling lang siya sa media. Matyaga yung media sa kanya eh. Shirley J. Sir, shout out ha. Maliit nga naman yung milyon lang. Samantalang bilyon ang ninanakaw ng iba. Wala kayong lahat kay Sara Duterte. Pinakamaliit pa nga siyang magnakaw eh. Ayos ano ka, Rox? Oo, nilalang lang si Sara. Nilalang ni Sara 125 million. Sarap pala ng buhay talaga ng mga politiko. Sana wag na silang magising pag natulog sila Karaoke. Sila talaga ang salot sa lipunan. Napakasarap kasi ng politiko, di ba? Okay na. Yung masiki mo, palamon-lamon lang sa Senado. Sino pa yung... Si Ben Tumbling, oh. Sarap buhay. Sheila Jaser, oh. 612.5 million, maliit nga naman sa kanya. Maliit nga naman sa kanya yan dahil sanay sila sa bilyon, Karox. 6 na taon ng ama niya na namamahala ng bansang Pilipinas, kaya alam niya yan. Diyan hindi nagsisinungaling si Sara. Diyos por santo, anong klaseng BP at ang pagkatao ng pamilyang ito. Nakita niyo yung 1,000 piso na bago? Agila na. Mukha ng agila inilagay, pinalitan yung mga kagalang-galang na mga nakaprinto sa 1,000. Agila inilagay.
Ano ba yan? Teresita Gildo, welcome to the club. Tang, 22 kaya pala 15 trillion ng utang ng Pilipinas. At papunta sa mga politikong gahaman, sugapa sa pera ng bayan. Pilipinas, gutom. Pera ng bayang Pilipinas. Gutom at hirap ang mga Pilipino, tagabayad ng utang ng bansa. Oy, yung na-aproba na, mahigit 6 na trilyon pala ang budget ngayon sa 2025. 6 na trilyon. Ay, yun. Kaya tapos sisitahin niya si Sara Duterte, 612.5 million lang. Kayong konsensya. Putay. Ay nako. Teresita Gildo rin. Mga politikong gahaman, sugapa sa pera ng bayan Pilipinas, salot kayo sa mga Pilipino. Hirap at gutom. At kayod ng kayod para nagbigay ng para mabuhay ng marangal. Melchor Honorpo, welcome to the club. 125 million lang sa kanya yon. Kapal ng mukha mo, Fiona. Sa tao naman galing yan, yawa ka. Mahitang ulo ni Melchor. Edmundo Cheng, shout out ha. Dapat sa lahat ng mga senador na hindi boboto na ma-impeach si Sara ay imbestigahan din kung bakit hindi bumoto ng tama. At alam nila na guilty si Sara sa lahat ng kanyang mga kaso. Dapat lang managot ang mga senador na halal ng bayan at naninilbihan lang sa mga Duterte. Ay nako, Edmundo Cheng. Edmundo Cheng ulit oh. Naniniwala pa ba kayo na may ICC o pinaaasa lang ang mga taong bayan? Keso nasa Makati na raw, gas-gas na nasa Makati na raw, gas-gas na ba yan ICC dahil yan lang ang magpapatahimik sa mga Duterte kung totoo yan. At ibigay na si Digong para tumahimik na ang bayan at wala nang magagawa pa yan. Magnanakaw ang sarang ganid na yan. Pilay na ang lahat. Pilay na silang lahat. O, yun. Hindi umasa tayo. Malamang meron yan di ba? Apolinar Tolentino, shout out. Walang bearing yung sinasabi ni BP Sara dahil pera na ang involved dyan. Dapat suportado ng authentic legal documents yung mga sinasabi na depensa niya. Totoo yan. David Alin Mendoza, shout out ha. Hello po Karox. Ang masasabi ko lang kay Sara Jimpotpot ay doon ang reklamo sa barangay and tell it to the Marines. Totoo. Dised, shout out Dised ha. Si Rox, dapat talaga wag nang i-impeach, kakampihan lang ng mga senador at makadigong yan. Kasuhan na lang para mas madaling makulong ang tambalustay na yan. Yun nga dapat nang gawin sa totoo lang di ba? Mukhang pabitin-bitin pa itong impeach na ito. Samantalang sa kasong plunder, mukhang sure shot, no? Tsaka yung grave threat, oo. Pag lumusot pa talaga ito, putang, ano klaseng justisya meron tayo? Sammy AJ, shout out. Good morning po. Magko-comment ako po. Hindi masisi ang mga congressman. Buti lang nalaman natin lahat kung paano niloloko ang people yung pera. Ba nyo napansin kung saan napunta Camp Aguinaldo? Sino ba meron? Konklusyon, naisip ba natin yung ginawa ni Duterte na itinaas ang sweldo ng mga militar? Baka yun ang pinambabayad ng mga confidential fund na hinahanap. Di kaya ito, tanong ko lang po. Salamat sa high regards. In high regards, pray ko lang po sana maging tapat ang mga halal na government para umunlad naman ang bagong Pilipinas. No comment, Sammy AJ. Yun din ang dasal natin. Pero mukhang malabo yan. Ted, shout out Ted. Nakikita ko karaoke ang press conference si Sara pero hindi ko na pinagkakabalahan. Wala nang halaga sa akin kung anong pinagsasabi ng mga Duterte at mga Duterte at mga kawatan ng gobyerno. Panay kasinungalingan. Nag-aantay na lang ako ng resulta
Pag ang resulta ay pabor sa bayan, salamat. Kung hindi naman, wala na akong pakialam. Pakapalan sila ng muka. Wala sa atin yan. Kung sino pa ang kriminal, mandarambong, mambubudol ng taong bayan, sila pa ang pinagtatanggol, sinasaluduan at inihahalal. Sawang-sawa na ako, Karoke. Naaagnas na ang kabulukan ng ating lipunan. Ang mga tulad ni Senator Risa Ontiveros, dating VP Leni Robredo, ay walang magawa dahil siguro kukonti lang tayo, siguro lang. Malamang, Ted. Cassandra Daisy, shout out ha. Talo naman ang mga Pilipino dahil sa mga congresswoman, at senador na maka-Duterte at hindi maka-Pilipino. Totoo. Patrick Gome, shout out. First time nagkaroon ng Pilipinas ng Vice President na baliw kung sumagot. Mantangin mo, co-chair siya ng NTF-ELCAC, hindi niya alam ang meaning ng NTF-ELCAC. Putik. Rodelio Alpilor, shout out. Sa Rox, ang tindi ng mga nangyayari sa gobyerno natin, sila lang talaga. At bakit ganyan katigas? Bakit ganyan katikas si Sara Pusit? Ay sir, salamat po sa paliwanag mo. Ingat po tayong lahat. And God bless po. God bless, Rodelia. Tina Maxwell, welcome to the club. Terorista ba kuya? Sabi niya. Yan ang tawag natin. Reynaldo Gonzalez, shout out. Lahat ng sinabi, Sara, yun din ang ginagawa niya. Umamin na, dapat i-impeach na lang siya. So, aminado siya na may kasalanan siya. At sa 150 billion parang 150 million to billion parang sa kanyang parehas lang, kaya siguro binabaliwala lang niya mga hearing dahil sa kanya barya-barya lang ang daang milyon. Oh, yun mismo, di ba? Elizabeth Iscare, shout out. Good morning, Sir Rox. Aamin ba yan, sanay silang manglimbat ng pera ng kaban ng bayan? Doon pa lang sa Davao, wala namang pwedeng mag-imbestiga doon o kumontra. Kaya, ayan, nawili. Kasi nga naman, naging vice presidente siya. Siyempre, mas legal ang magnakaw dyan. At yun ang akala niya. Buti na lang at itong Quadcom, inabuking siya. Kaya ayan, todo hinagpis. At sumabog ang galit. At naging beast mode. Oh. Elizabeth Iscari ulit, oh. Kanya-kanyang araw lang yan, Sir Rox. Nagkanya-kanya sila ngayon ng unity team nila, kaya labasan na yan ng kanya-kanyang baho. Kaya lang, sa sitwasyon ngayon, mas gugustuhin ko na din si BBM dyan, kasi nga, di siya ganun kabastos at garapal. Kasi dito sa pinalalabas ni Sara na wala siyang modo. Totoo yan, ha? Shout out, Pastor Jun Lagon, my friend, ha? Woo! Mission accomplished, mga boss. Di nakapaglibang na naman tayo, di ba, mga friend? Nakapagkwentuhan naman tayo. Sara Duterte, naiiba ka talaga sa lahat. Ang galing mo. Co-chair ka ng NTF-ELCAC, di mo alam ining NTF. Patay tayo dyan. Ha? Ewan. Sakit ulo. Magpaalaga naman tayo ng apo, mga boss. Ha? Becha Lintag, shout out. Ayas Limanak, shout out, ha? Brother Elias Isyo, mag-usap tayo, malapit. Mukhang si Senator Trillanes lumalapit na kay malapitan, ha. Taga-Caloocan po kasi si Brother Elias Isyo, mukhang ayon sa kanya mahihirapan si Trillanes kay malapitan. Mukhang lumalapit, ha, brother. Pagkwento natin yan bukas, ha. Magandang hapon po, mga boss. God bless. Dasal. Wala tayong kapitan. Pero sa totoo, pag itong mag-amanto nakalusot at walang nangyari hanggang sa susunod na taon, 2025, magbalot-balot ka na, bongbong. Alam niyo yung DOJ, mga friend,
nakita nyo naman kung paano kabilis kumanda ng DOJ nung panahon ng anak niya ang nasabit sa high-grade shabu na galing ng ibang bansa, di ba? Ang nagkaso PIDEA, entrapment operation, di ba? Nakakulong ng panandalian within 3 months, tapos ang kaso dismissed, acquitted. Ganong kabilis ang DOJ, gumalaw. Kaya siguro saan ba nakasampa yung mga kasong sinampa ni Trillanes, ha? Wala pang solusyon, mga friend, ha? DOJ ba yun? Magandang hapon po mga boss. God bless.